Good evening po sa ating lahat at welcome muli dito po sa ating programa, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon and dito po ay mag-aaral po tayo ng aklat ng ah, Daniel and Revelation. So dito po mga kaibigan, mga kapatid ay atin pong pag-aaralan ang mga hula ng Panginoon patungkol po sa kanyang inihayag na katotohanan lalo na po sa kina Daniel and also with John the Revelator. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, welcome po dito sa ating programa at kung saan dako man kayo ng Pilipinas or saan dako man ng mundo, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama po ang inyong pamilya at welcome dito po sa ating programa. Bago po tayo mga kaibigan, mga kapatid, dadako sa atin pong pag-aaralan sa gabing ito, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong habag at sa iyo pong patnubay sa bawat isa po sa amin. Sa buong maghapon na kami po ay iyong iningatan hanggang sa mga oras na ito. Muli Panginoon, habang kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita, samahan niyo po kami at i-guide niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ito po'y lahat ang aming maintindihan at may isabuhay at yun din po maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya sa inyo. Patawarin niyo po kami Panginoon kung saan kami nagkulang at nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome dito po sa ating programa, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, and we will be studying the book of Daniel and the book of Revelation, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, huwag niyo pong kalimutan na i-share po ang ating programa upang ito po ay makatulong din at makapagbigay ng dagdag kaalaman, lalo na po sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan, at ito po'y maging magsilbing inspirasyon sa bawat isa. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, atin pong napag-aralan sa nakaraan po natin na pinag-aralan mga kapatid, we have talked about the great religious awakening, Sa nakaraan po nating episode, ang atin pong topic is about the great religious awakening. It represents the work of first angel's message, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan binuksan po ng Panginoon ang katotohanan at ito po'y naging daan upang maintindihan lalo na po yung mga hula sa mga aklat ng Daniel and Revelation, mga kapatid. Especially with the prophecy relating to time, especially the Daniel 8 verse 14, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed, mga kaibigan, mga kapatid. So nakita po natin, there is a great religious awakening. Pinukaw po ng Panginoon ang iba't ibang tao sa iba't ibang dako po ng mundo, mga kaibigan, pati na po yung mga kabataan na sila po ay napukaw at nagmensahe patungkol po sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon in clouds of glory, mga kaibigan, mga kapatid. At ito po ay pumukaw sa napakarami din po ng mga puso ng mga believers, mga kaibigan, mga kapatid, especially for those that are in the Protestant body, mga kaibigan. Kaya po dito po sa ating pag-aaralan sa ngayon, sa ating pong pagpatuloy sa ating pag-aaral, we will be studying part of Revelation, mga kapatid. Revelation 4:14, na kung saan dito po ay atin pong pag-aaralan at ang atin pong paksa sa ngayon is about the Revelation 14, a warning rejected and the fall of Protestant churches. This includes, mga kaibigan, mga kapatid, particularly with the second angel's message, mga kaibigan. So dito po natin makikita kung ano ba yung naging tugon ng mga Protestant churches, mga kaibigan, sa mensahe na binuksan po ng Panginoon patungkol po sa hope of glory
the second coming of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. So atin pong titingnan dito po sa mga talata na atin pong babasahin sa mga oras na ito. So atin pong basahin, mga kaibigan, mga kapatid, sa isa pong aklat, Bliss, at ito ay matatagpuan sa page 328. Sabi po dito, "In all my labors," said Miller, "I never had a desire or thought to establish any separate interest from that of the existing denomination or to benefit one of the expense of another. I thought to benefit all, supposing that all Christians would rejoice in the prospect of the Christ coming, and that those who could not see as I did would not love any the less those who should embrace this doctrine. I did not conceive there would be any necessity for separate meetings. My whole object was the desire to convert souls to God, to notify the world of a coming judgment, and to induce my fellow men to make that preparation of heart which will enable them to meet their God in peace. The great majority of those who were converted under my labors united with the various existing churches." So makita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, during this time na si Miller, who is the center, nasa center po siya ng work of the first angel's message, mga kaibigan, mga kapatid, especially in the Protestant nation, which is the United States of America. Sinabi niya po dito, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi niya hinangad, hindi niya po inisip, hindi niya po inakala na kakailanganin na siya ay mag-separate sa church that was already established. Hindi niya inakala yon, kasi ang kanya lang pong inisip, yung kanya lang pong layunin, mga kaibigan, mga kapatid, ay pukawin po ang mga damdamin ng mga tao. Dahil sila po ay nakatulog, they have forgotten. Sa atin pong napag-aralan sa mga nakaraan, nakalimutan po nila, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano po yung pinaka-center and pinaka-foundation of United States of America, na ito po ay ang paghahangad ng kalayaan ng pag-aaral sa salita ng Panginoon. At meron po silang panata na sila po ay lalakad sang-ayon sa liwanag na ipinahayag po ng Panginoon, at magiging handa din po sila sa liwanag na ipapahayag pa po ng Panginoon. Kaya makita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na habang si William Miller ay nag-preach patungkol po sa second coming of Jesus Christ, alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, hindi niya po inakala, nadhahantong na kailangan niya pong mag-separate sa church na kanya pong kinabibilangan. He was a Baptist minister, mga kaibigan, mga kapatid. At siya po ay nagmensahe sa iba't iba pong denomination, hindi lang po sa loob ng Baptist, but in different Protestant bodies, mga kaibigan, mga kapatid, na kanya pong pinarating ang pabalita na binuksan po ng Panginoon, at ito po ay patungkol sa second coming of Jesus Christ. At nakita po natin dito, mga kaibigan, na sa kasunod po na talata, sabi po dito that during this time that the first angel's message that calls the attention of the people na sila po ay kailangan maghanda for the hour of his judgment is come. Ang nangyari po, mga kaibigan, mga kapatid, the Adventism or the hope of the second coming of Jesus Christ was rejected. Ito po ay ni-reject. And there was seen a moral decline takes place in the churches as members conform to the worldly practices, showing more devotion to the world. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, ito po yung nakakalungkot. Every time na yung church po ay pinapadalhan po ng Panginoon ng liwanag at hindi po ito tumatanggap sa liwanag, mga kaibigan, ang nangyayari po, they are fallen. They are experiencing this moral fall, mga kaibigan, mga kapatid.
Ito din po yung nangyari during the time of the um, opening or the spreading of the gospel, no, about the second coming of Jesus Christ, mga kaibigan. Sila po, no, ay ayaw pong tumanggap sa mensaheng ito, and there was seen a moral decline, and nearly all churches in the United States see a sudden decline in membership around the year 1844, which was noticed by the press as well as the pulpit. So nakita nila din po, mga kaibigan, mga kapatid, na sa panahon na iyon, in that particular year, 1844, mga kaibigan, kanila pong napansin na meron din pong pag-decline, no, or pagbaba ng membership, at meron din pong nakita po ito ng press, ng naglalathala po ng balita, at ganoon din po, no, ng mga pastors in the pulpit. They have seen these changes, mga kaibigan, mga kapatid, na nangyayari po, no, sa loob po ng mga Protestant churches. At ganoon din po, no, there is a diminishing of a spiritual life and the Bible study. Ito din po, no, nawala na din po or bumaba din po yung tinatawag na spiritual life, no? There was a diminishing of spiritual life and Bible study. Nawawalan po ng interest sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. And many churchgoers who trusted only to their pastors instead of those who preach the Advent message rejected the Advent message for the fear of losing their membership. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, kung inyo pong naalala sa atin pong napag-aralan with the 7 churches, this has been, or this is the test. Ito po yung test ng Panginoon sa lahat ng mga nag-aangkin na sila po ay nagsasamba sa Panginoon, na sila po ay naniniwala sa Panginoon. This has been the test. Ang ganda po ng balita na parating na po si Jesus Christ. Pero ang nangyari po, mga kaibigan, mga kapatid, yung mga pastors ay natakot na mawalan po ng mga members. Sa halip po natanggapin po yung katotohanan, ang kanila pong kinakatakutan ay ang mawala po yung kanilang membership. Dito po nasubok, mga kaibigan, mga kapatid, ang nag-aangkin ng bayan ng Panginoon, that they are not, no, ready for this event. Kagaya din po, no, ng experience ng Israel, mga kaibigan, mga kapatid, no? It is similar to the experience of Israel. Sabi po dito, it suits the policy of Satan that men should retain the forms of religion if but the spirit of vital godliness is lacking. After their rejection of the gospel, the Jews continued zealously to maintain their ancient rights. They rigorously preserved their national exclusiveness while themselves could not but admit that the presence of God was no longer manifest among them. Nagpatuloy ba yung religion ng Jewish, mga kapatid? Nagpatuloy po sila, no? Pinatuloy po nila yung kanila pong mga tradisyon, yung kanila pong mga services in the temple, mga kaibigan, mga kapatid. But they themselves, no, could feel and could realize that the presence of God was no longer in them. Ito po yung nakakatakot, mga kaibigan, mga kapatid, na akala ng Israel, no, na nandyan pa rin yung Panginoon sa kanila, or yung favor ng Panginoon ay babalik pa po sa kanila. But they have not realized that they have rejected the Messiah. Kanila na pong nireject or itinakwil na po yung Messiah, mga kaibigan, mga kapatid. At sabi po dito, the prophecy of Daniel pointed unmistakably to the time of the Messiah's coming and so directly foretold his death that they discourage its study. And finally, the rabbis pronounced a curse on all that should attempt a computation of the time. Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, dumating po sa punto, no, na yung mga Jewish rabbis na nag-aangkin na sila po ay nagtuturo patungkol sa Panginoon or nag-aaral sa salita po ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Ang nangyari po sa kanila, dahil ayaw po nilang tanggapin si Jesus Christ as the Messiah, yung particular
chapter in Daniel, mga kaibigan, Daniel 9, na kung saan doon po inihayag kung kailan po darating ang Messiah. Alam niyo po mga kaibigan, dumating po sila sa punto na kanila pong sinumpa ang sinuman, thank you, ang sinuman na mag-aaral ng Daniel 9 at kung sino man ang mag-compute sa time na maghahayag ng panahon ng pagdating ng Messiah, mga kaibigan, mga kapatid. Isipin niyo po, they are entrusted with this message. Sila po yung pinagkatiwalaan ng Panginoon nitong mensahe patungkol po sa pinangako ng Panginoon na Mesiyas. Pero ang nangyari po mga kaibigan, mga kapatid, they pronounce a curse. No? Kanila pong sinumpa ang sinuman na mag-aaral sa aklat po ng Daniel. Ito din po, mga kaibigan, mga kapatid, ang nangyari with the Protestant churches. No? It's in blindness and impenitence the people of Israel during succeeding centuries have stood indifferent to the gracious offers of salvation and mindful of the blessings of the gospel, a solemn and fearful warning of danger of rejecting light from heaven. Isipin niyo po, no? Dumating po sila sa punto kahit yung pagpapatay sa Mesiyas who is Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po yung nakakalungkot. Pag ayaw po nating tanggapin yung liwanag, mga kaibigan, mga kapatid, history will repeat itself. No? Nangyari po sa kanila, nagkaroon po sila ng galit. That is unnatural, mga kaibigan, mga kapatid. Mararanasan din po natin yan sa ngayon. No? I could experience those of my friends, no? Mga kaibigan ko po dati. Doon po ako lumaki, no? Lumaki po ako sa isa pong grupo, independent group, mga kaibigan, mula po sa aking pagkabata. Doon na po ako nag-mature, no? I was 24 years old, 21 years old, mga kaibigan, mga kapatid, nung nakatagpuan ko na po yung katotohanan tungkol po sa Panginoon, no? Although na nandun po ako dati, naniniwala po kami, meron po kaming belief, but hindi ko pa alam yung tungkol po sa history, mga kaibigan, mga kapatid. Mga kaibigan ko po sila, no? Mga kaibigan ko po, kalaro, kababata, no? Kasama ko po sa pagsamba, kasama ko po sa yung mga sa aking paglaki hanggang sa 21 years old po ako, mga kapatid. Ngunit nung akin pong niyakap ang katotohanan at tinanggap po ang katotohanan, mga kapatid, naging biglang kaaway ko po sila. And I realized, no, na-realize ko po, hindi naman talaga yung ako yung kanilang inaaway, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi pagbibitawan ko po yung katotohanan at sasama ako sa kanila, magiging kaibigan nila ako ulit, no? Magiging kaibigan nila ako ulit. Tatratuhin po nila ako kagaya ng dati, no? Yun ay kung bibitawan ko po yung katotohanan. Pero hanggang hahawakan ko po yung katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, they will hate me, no? Hindi dahil sa akin na ako po sa akin po sila galit, mga kaibigan, but instead they are in hatred against the truth, no? Galit po sila sa katotohanan. Yun po yung ating iisipin, mga kaibigan, mga kapatid, na ito po ay history has been repeated itself. Na talagang ang mga tao ay pag ikaw ay gumagamit or ikaw po ay tumatanggap sa katotohanan, ang nangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, ikaw po ay susuklaman at ikaw po ay gagawin pong at iisipin pong kaaway ng dati mo pong mga kaibigan. Kaya po ito, mga kaibigan, mga kapatid, makikita po natin the same history with the Israel, no? Sila po ay nabulag dahil po sa hindi po nila pagtanggap sa katotohanan. And we have also the judgment, mga kaibigan, mga kapatid, na ipinahayag po ng Panginoon, no? Kung meron pong first angel's message, mga kaibigan, mga kapatid, that is written in Revelation 14:6 and 7, na nagpapahayag po at nagpapaalam
patungkol po sa judgment na ginagawa po ng Panginoon. No, the judgment has already come. Yun po yung message ng first angel's message, mga kaibigan, mga kapatid. At ang judgment na ito ay binuksan po ng Panginoon at pinukaw po ang iba't ibang instruments po ng Panginoon sa iba't ibang dako po ng mundo, mga kaibigan, mga kapatid, na sila po ay nag-preach patungkol sa second coming of Jesus Christ. Ngunit yung first angel in Revelation 14, mga kaibigan, ay sinundan po ng another angel, the second angel, mga kaibigan. Natin pong mababasa yung kanyang mensahe. Sabi po dito, Revelation 14 verse 8, "And there followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication." So yung Babylon has fallen. No? Kung maalala nyo po, mga kaibigan, mga kapatid, this word Babel, which means confusion, kalituhan, ito po ay nagsimula doon sa plain of Shinar, no? Na nung si Nimrod ay nagpatayo po ng tower to exalt himself, mga kaibigan, mga kapatid. At makikita din po natin that it was fallen. No? Hindi po yun nagtagumpay, mga kaibigan, mga kapatid. Ang kanila pong balak na rebellion laban po sa Panginoon ay hindi po nagtagumpay. And their message, mga kaibigan, mga kapatid, ngayon, no, sa time na ito, after, no, or during the time of the preaching of the gospel, mga kaibigan, na paparito na po yung ating Panginoon, meron pong kasunod na angel na sabi, Babylon is fallen, is fallen. So Babylon is fallen, beware of the doctrine, of false doctrine. Babylon is represented by a woman. A woman in the prophecy represents a church, and a fallen Babylon represents a fallen church. We are warned not to side with her. So rejecting the first angel's message is the same as rejecting the salvation from Christ. So ito po, mga kaibigan, mga kapatid, na dahil po sa kanilang pagtakwil sa katotohanan, dahil hindi po nila tinanggap yung first angel's message, hindi po nila niyakap ang mensahe patungkol po sa pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Hindi po nila tinanggap ang mensahe na iyon, mga kaibigan. Ang nangyari po, they have been in a fallen condition. Ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po sila maka-advance into the light that God has revealed. Naiwan po sila, mga kaibigan, mga kapatid, doon sa liwanag na kanila pong tinanggap nung una, at hindi po sila nagpatuloy doon sa liwanag na pinahayag po ng Panginoon. Therefore, they have been in this fallen condition, mga kaibigan, mga kapatid. At sabi po dito, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornication. No? Darating po yung time, mga kaibigan, kasi itong Revelation 14:8 ay hindi pa fully fulfilled, mga kaibigan, mga kapatid, kasi hindi pa po dumating sa punto na pinainom niya po yung buong sanlibutan ng kanya pong wine or the false doctrine, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit darating po sa time na yung mga Protestant churches ay mamimilit at kanila pong pipilitin ang mga tao na iinom at tatanggap sa kanila pong false doctrine, and that would be the complete fall of the Babylon in Protestant churches. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that for those who have accepted, para po doon sa tumanggap ng mensahe na ito about the second angel, the first angel's message, mga kaibigan, mga kapatid, that the hour of his judgment is come. Sinasabi po na paparito muli ang ating Panginoon, no, sa pangalawang pagkakataon. Alam niyo po kung anong nangyari po sa kanila, mga kaibigan, no? Those who have accepted this message, they have moved forward into Reformation, and accepting the everlasting gospel brings unity of faith and a reformation in the church. Alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, para po sa lahat, no,
Yung lahat po na tumanggap sa message na ito, particularly po in United States of America, nagtanggap po sila sa mensaheng ito. Iniwanan po nila yung kanila pong mga kasalanan, pinagsisihan po nila. No? Yung mga ambisyon nila sa buhay, kanila pong tinalikuran, mga kaibigan, mga kapatid. Tinanggap po nila ng buong puso ang mensahe ng pagparito ng ating Panginoon. At alam nyo po, ang isa pang sa napakaganda pong nangyari, mga kaibigan, mga kapatid. Galing po sila sa iba't ibang denomination ng Protestant churches, mga kaibigan. At sila po ay nagkaisa sa ilalim ng mensahe na ito na darating si Jesus Christ for the second time here on this world, mga kaibigan. Alam nyo po na itong pangyayaring ito, mga kapatid, no? Sabi po dito, when there is reformation of heart, denominational barriers and conflicting creeds and obliterated, sweeping away pride and worldliness with love, joy, and unity remaining. No? Alam nyo po, mga kaibigan, kung tinanggap po ng lahat ng Protestant churches itong mensahe ng First Angel's message, mga kaibigan, mga kapatid, dumating sana sila sa punto na kung saan sila po ay magkakaisa na ang bawat denominations po, mga kaibigan, yung nahati-hati po na bahagi ng Protestant. Kasi nahati-hati po ito. Yung kay Luther sumunod kay Luther, yung kay Wesley sumunod sa kay Wesley. Nahati po ito sa iba't iba pong mga groups, no? Or sa iba't iba pong sekta, mga kaibigan, mga kapatid. Na meron po tayo hanggang sa panahon natin, iba't ibang sekta na nag-aangkin na yung kanila pong paniniwala ay kinuha po nila at nakabase sa Bible. Ngunit nagkahati-hati sa iba't iba at hindi po mabilang na dami ng denomination at sekta, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit dito sa time na ito, sa lahat po ng tumanggap sa mensahe po ng Panginoon in the First Angel's message, sila po ay nagkaisa. Sila po ay nagkaisa, mga kaibigan. At na-achieve po nila, mga kaibigan, Ephesians 4 verse 3, endeavoring to keep unity in the Spirit and the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, and one baptism. Ito po yung hangad ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Sa kanyang bayan na sila po ay magkaisa. Nakakalungkot po na sa atin pong kapanahunan ngayon, we have been divided into innumerable sect, mga kaibigan, mga kapatid. No? Nagkahati-hati po tayo sa hindi mabilang na dami ng mga sekta, mga kaibigan, mga kapatid. If only, no, kung lamang tayo ay nakasentro doon sa biblical truth at nag-aaral po talaga tayo ng salita po ng Panginoon, hindi po sana tayo nagkahati-hati, mga kaibigan, mga kapatid. Magkakaisa sana tayo sa ilalim po ng katotohanan na inihayag po ng Panginoon. No? Ito po yung na-achieve, mga kaibigan, mga kapatid, ng mensahe ng First Angel's message during 1844. At ang nangyari po, mga kaibigan, dahil sila po ay yumakap dito sa mensahe po ng Panginoon, ang nangyari po, yung mga members of the different sect, mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay dinisfellowship. Pinaalis po sila mula po sa kanila pong simbahan. No? The prejudice of religious leaders and ministers were aroused against Adventism, and they forbade their members to attend any preaching on the second Advent message and the study of prophecies. Alam niyo po, nangyari din po sa mga Protestant churches, pinagbawalan nila po yung kanilang mga members na makinig sa mensahe ng second coming of Jesus Christ. At pinagbawalan din po nila yung kanilang mga members na mag-aaral ng salita po ng Panginoon. Hindi ba naulit din ang parehong espiritu ng papacy, mga kaibigan, mga kapatid?
na meron pong pangbabawal sa pagsaliksik ng katotohanan. No? Parehong espiritu po mga kaibigan, mga kapatid. Kaya ang nangyari po dito, no, that they even forbade the subject to be brought up in their social gatherings. Alam niyo po, bawal po, no? Kung meron man po silang mga pagtitipon-tipon, bawal po na pag-usapan ang about sa second coming of Jesus Christ. Nakakalungkot po mga kaibigan, mga kapatid. Kagaya din po na nangyari sa kay Jesus Christ when the message about the coming of Jesus Christ here on earth for the first time bilang bata po mga kaibigan, mga kapatid. Ang dami pong ayaw makinig. No? Ang dami pong ayaw makinig. Kagaya din po sa panahon po ni Noah na pinaabot po ng mensahe na kailangan po silang pumasok doon sa arka. Pero ang dami din pong ayaw tumanggap mga kaibigan. Ang dami po. For 120 years na nag-message po si Noah, only 8 at kabilang lang po ng kanyang pamilya ang naniwala at pumasok po sa arka mga kaibigan, mga kapatid. The same experience with these Protestant churches mga kaibigan, na yung mga tumanggap po sa mensahe ng second angel's message mga kaibigan, mga kapatid, they have moved forward to the next revelation of Jesus Christ, ang mensahe po ng kanyang pagparito, the hope of His second coming mga kaibigan. Hanggang yung iba na naiwanan po mga kaibigan, yung mga Protestant churches na naiwanan po at hindi tumanggap sa katotohanan, sila po ay nanatili mga kaibigan sa kanila pong mga forms, sa kanila pong sariling pagtuturo, hanggang hindi po sila mga kaibigan move forward sa katotohanan. At alam nyo mga kaibigan na ito po ay nakakalungkot na bahagi po ng kasaysayan po ng relasyon ng Panginoon at ng kanyang church. No? Kasi sabi po dito mga kaibigan, mga kapatid, that the Lord considers His relationship with His church bilang mag-asawa mga kaibigan. Christ and the relationship with His remnant church are likened unto the marriage covenant. Mababasa po natin ito sa Hosea 2 verse 19 and Jeremiah 3 verse 14 at sa iba pa pong mga text. Sabi po dito Hosea 2 verse 19, and I will betroth thee unto me forever. I will betroth thee unto me in righteousness and in judgment and in loving kindness and in mercy. Jeremiah 3:14, turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you. So, sinabi po ng Panginoon mga kapatid na ang relationship niya po sa kanyang church ay kagaya po ng mag-asawa. At sabi po dito, the unfaithfulness of the church to Christ in permitting her confidence and affection to be turned from Him and allowing the love of worldly things to occupy the soul is likened unto a violation of the marriage vow. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, na yung hindi po pagtanggap sa katotohanan po ng Panginoon mga kaibigan ay itinuturing po ng Panginoon na isa pong betrayal, no, ng kanyang trust. It is a violation of the marriage vow mga kaibigan, mga kapatid. No? Nakakasuklam po ang bagay na ito. The sin of Israel in departing from the Lord is presented under this figure, and the wonderful love of God, which they thus despise, is touchingly portrayed. I swear unto thee, and entered into covenant with thee, saith the Lord, and thou becamest mine. And thou wast exceeding beautiful, and thou didst prosper into the kingdom, and thy renown went forth among the heathen for thy beauty, for it was perfect through my comeliness, which I had put upon thee. But thou didst trust thine own beauty, and playedst harlot because of thine renown. As a wife treacherously departeth from her husband, so have ye dealt treacherously with me, O house of Israel, saith the Lord, as a wife that committeth adultery, which taketh strangers instead of her
husband. Ito po yung nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid, no? Na paulit-ulit po ito na nangyayari po sa kasaysayan na kung saan yung bayan po ng Panginoon, yung dati po na representative ng Panginoon, tinuring niya po na bayan. Pag sila po ay nasa kasaganaan, nasa prosperity, nasa magandang kondisyon mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay nagkakaroon po ng pride. Nagiging mapagmataas na po sa sarili. No? Na hindi na po nagiging maingat mga kaibigan, mga kapatid. Instead na yung Panginoon po yung kanilang iisipin, ang nangyayari po mga kaibigan, kanila pong ini-entertain ang hindi po sa Panginoon. Ito po talaga, no, ang nangyayari. Paulit-ulit po ito mga kaibigan, paulit-ulit po ito throughout the history na yung bayan po ng Panginoon pag nasa prosperity na po sila, mas takot po sila na mawala yung simpatya ng mga tao sa kanila kaysa favor ng Panginoon. Kaya ang nangyayari po mga kaibigan, mga kapatid, they will fight against those who upheld the truth. No? So dito po mga kaibigan, we have the pure church. No? Ito pong pure church ng Panginoon. Dalawa po yung babae mga kaibigan sa Revelation. No? It is the pure church and the church, no, na nasa state po ng harlot mga kaibigan. So the pure church is Christ's bride. Ano po yung pure church mga kaibigan? Nabasa po natin doon sa Revelation 12 verse 17. They keep the commandments of Jesus, or they keep the commandments of God and have the faith of Jesus. No? So ito po, yung bayan po ng Panginoon, they have also the testimony of Jesus, and the testimony of Jesus, mga kaibigan, is the spirit of prophecy. Kaya po makikita po natin dito na isa pong palatandaan, mga kaibigan, mga kapatid, ng totoo at dalisay po na bayan po ng Panginoon, the bride of Jesus Christ, they keep God's commandments. Sila po ay sumusunod sa utos po ng Panginoon. Isipin niyo po, kung kayo po ay may mga asawa, no? At may sinabi po kayo na hindi naman po masama, o meron po kayong kagustuhan na mangyayari mga kaibigan, mga kapatid. Halimbawa po, no, ng mga simpleng bagay mga kaibigan, ngunit ayaw pong sumunod ng iyong asawa. Ano pong mararamdaman yung mga kaibigan, mga kapatid? No? So ito po mga kaibigan, ang nararamdaman din po ni Jesus Christ, mga kaibigan, that it is always a pleasure, no? Nakakabigay ng ligaya po sa ating puso, mga kaibigan, if ganito po, no? A church that keep the commandments of God. Napakasarap po sa pakiramdam ng Panginoon na yung kanyang pong bayan ay sumusunod, no, sa kanyang utos. At sabi po dito, the remnant church is called to come out from among the apostate church, mga kaibigan. Hindi po mangyayari na tayo po ay mananatili sa apostate churches at makakip pa rin tayo ng kalooban ng Panginoon. For example, no, mga kaibigan, mga kapatid, the second angel's message, the second commandment, na hindi po dapat tayo gagawa ng kahit anuman pong larawan o kahit anuman pong mga statwa, mga kaibigan, mga kapatid. Maging ito ay kawangis ng mga bagay na nasa langit o nasa lupa o nasa tubig. Kahit ano po, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po tayo dapat gumawa. Lalo na po ang pagyuko. No? Lalo na po ang pagyuko. Ang tanong, mga kaibigan, mga kapatid, pag tayo po ay manatili sa church, for example, in the papacy, the fallen papacy, no? Kasi matagal na pong fallen yung church ng Rome, mga kaibigan, mga kapatid. Makapag-keep ka pa kaya makakip kaya tayo ng commandment na iyan
na nandyan naman sa paligid, nandyan, yun po yung katuruan. Hindi po mangyayari yun, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po mangyayari na tayo po ay makasunod sa kalooban ng Panginoon habang tayo po ay nasa apostate church. Kaya tinatawagan po ng Panginoon na lumabas, no? At nakita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that during 1844, 50,000 mga kaibigan, mga kapatid, ang lumabas mula po sa Protestant churches. Kasi hindi po nila matiis na sila po ay manatili sa Protestant churches at yung mensahe ng Panginoon na siya ay darating sa pangalawang pagkakataon ay ayaw pong pag-usapan sa loob ng mga apostate churches, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya lumabas po sila, mga kaibigan, they have withdrawn their denominations to join the Adventist, mga kaibigan. Diyan po nagsimula yung word na Adventist, mga kaibigan. Dahil sila po, the word Advent, the second coming of Jesus Christ, meaning po niyan, pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Adventist, those who have hope, yung pong naniniwala at nag-aantay sa pagparito po ng ating Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. So, they are 50,000. No? They are about 50,000 ang lumabas po, mga kaibigan, mga kapatid. At makita po natin dito that there is another woman. No? Itong another woman, mga kaibigan, mga kapatid, it symbolizes Babylon. Nasa confusion po, mga kaibigan. Babylon stands for confusion, which is spreading of the false doctrine. No? Alala niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, ano ang dahilan bakit yung Tower of Babel ay hindi po natapos? Kasi hindi po sila magkakaintindihan. No? Nag-iba-iba po yung kanilang mga salita. Iba't iba na po yung kanilang mga salita. Iba ang hinihingi sa ibabaw, iba ang binibigay mula sa ilalim. Yun din po yung nangyayari, mga kaibigan. Iba po ang hinihingi ng Panginoon, iba ang inaalay po nitong Babylon, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya Babylon is typified as an faithful woman, a war, corrupt, or fallen Babylon is an apostate religion. So yung tinatawag po na Babylon, mga kaibigan, mga kapatid, those who have fallen in Babylon, ay yun pong mga churches, mga kaibigan, or mga religion na hindi po tumanggap sa katotohanan. No? She is described as dressed with scarlet and purple, decked with gold and precious stones, with the words Mystery Babylon the Great written on her foreheads, and holding the golden cup full of abomination, fornication with the kings of the earth, which stands for having relationship with the secular government. Ito din po, mga kaibigan, ang isa pong unique na characteristics nitong apostate religion or yung mga fallen na po na mga churches, mga kaibigan, nakikipagkaibigan po sila sa mga politiko. No? They have relationships with those that are with the secular government, mga kaibigan, mga kapatid. That is forbidden in the Bible, mga kaibigan. Kailangan po nating sumunod, no, sa mga batas na pinapatupad, no, ng isa pong gobyerno, ng atin pong gobyerno, mga kaibigan, mga kapatid. Pero yung pakikipagkaibigan, no, pagkikipagkaibigan po, mga kapatid, lalo na po sa mga politiko, yan po ay hindi po kaaya-aya sa harap po ng Panginoon. No? Yan po ay tinatawag na pangangalunya, no? Pangangalunya spiritually, mga kaibigan, mga kapatid. So makikita po natin dito, no? Makikita nyo po, malalaman nyo po yung church kung ito po ay nakikipagkaibigan sa mga politiko, no? Na meron pong close relationship, mga kaibigan, mga kapatid. Naku po, yan po ay isa pong palatandaan na hindi po yan bayan ng Panginoon. And we have also the mother of harlots, no? Kasi dalawa po ito, mga kaibigan. We have the mother, at dahil mother, syempre may anak po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Babylon is described as the mother of harlots with daughters. The daughters do what mother says and follow her example. They sacrifice truth for tradition
and false doctrine. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, ang mother of Babylon, ayon po sa ating napag-aralan dito, is the little horn power. Siya po yung pinagmulan at siya po yung nagpatuloy ng mga abomination. Siya po yung church, mga kaibigan, na pumasok sa Christian church at kanya pong dinumihan at pinasukan ng mga pagtuturo na hindi po sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. At kung sino man, Protestant churches na lumabas na po sa Roman Catholic, mga kaibigan, yung lumabas na po ng mga churches, ngunit nandun pa rin po yung ugali na pag-apak sa mga utos ng Panginoon, pagpanatili sa mga tradisyon na hindi po mababasa sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid. They are the daughters of Babylon. Babylon persecuted the followers of Christ, drunken with the blood of the saints, professing to have truth while conforming to the worldly standards. Ito din po, mga kaibigan, mga kapatid, ang Babylon, isang na characteristics po ng Babylon, mga kaibigan, mga kapatid, umuusig sa bayan po ng Panginoon. Ibig sabihin po, naghahangad at gumagawa po ng mga bagay na marahas. Minsan po, hindi marahas, ngunit talagang dumarating sa punto, mga kaibigan, mga kapatid, na meron pong karahasan na mangyayari dahil lang po sa katotohanan. And this is one of the characteristics, mga kaibigan, mga kapatid, ng apostate church. The wine of Babylon, mga kaibigan, wine of Babylon is the false doctrine. Wine causes drunkenness, and drunkenness causes confusion. And Babylon teaches corrupt doctrines that are opposed to the Bible truth. So, ito po yung wine, mga kaibigan. Yung wine po, this is false doctrine. Ito po ay mga maling katuruan. At yung maling katuruan po, mga kapatid, pag ito po ay nainom ng sinuman, kagaya po ng nakainom po ng alak, mga kaibigan, mga kapatid, nawawalan po sila ng balanse. Hindi na po alam nila kung ano po yung kanilang ginagawa. In short, they are confused. They are in confusion, mga kaibigan. Yun din po ang nangyayari. Pag tayo po ay nakainom at nagpartake nitong false doctrine, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po natin ma-identify what is right and what is wrong, mga kaibigan. Yun po yung nakakatakot na pangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po makikita po natin dito that the Babylon makes all nations drink of the wine by having unlawful connection with the great ones of the earth and requiring acceptance of its doctrine. They outlaw the Bible and hold church policy over truth. Ito po yung nakakatakot, mga kaibigan, mga kapatid, pag dumating po sa punto na fallen, na talagang fallen na, at magiging full na po yung pagkahulog, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi na po nila magagawa yung pag-hold sa katotohanan, na sila po ay lalapit sa government at kanila pong gagamitin ang power ng government, mga kaibigan, mga kapatid, upang ipatupad ang kanila pong mga pagtuturo. At makikita po natin dito, sabi po dito sa isa pong book, mga kaibigan, mga kapatid, sa Great Controversy, has not the same process had been repeated nearly every church calling itself Protestant? As the founders, those who possess the true spirit of reform pass away, their descendants come forward, new model the cause, while blindly clinging to the creed of their fathers and refusing to accept any truth in advance of what they saw. The children of the reformers depart widely from their example of humility and self-denial and renunciation of the world. Thus the first simplicity disappears, and the worldly flood flowing into the church carries with its customs, practices, and idols. Ito po yung nakakatakot, mga kaibigan, mga kapatid. Pag ito po yung nangyayari sa mga churches, especially with those that have called themselves Protestants, mga kaibigan, mga kapatid, na habang
Yung mga pioneers ay namamatay na, nawawala na. Nawawala na rin at nakakalimutan na po nila yung kanila pong unang pagmamahal sa katotohanan. At kanila pong inaayos yung iglesia, yung gawain po ng Panginoon sang-ayon sa kanila pong sariling pag-iisip, new model mga kaibigan, mga kapatid. And they have departed from simplicity. Ito po yung nakakatakot mga kaibigan, mga kapatid. At paulit-ulit po itong nangyayari, no, sa bayan po ng Panginoon. At makikita po natin, no, na sabi po dito that a profession of religion has become popular with the world. Rollers, politicians, lawyers, doctors, merchants join the church as a means of securing and the respect of, and confidence of the society and advancing their own worldly interest. No? So sabi pa dito, thus they seek to cover all their unrighteous transaction under the profession of Christianity. The various religious bodies reinforced by wealth and influence these baptized worldlings make still higher bid for popularity and patronage. Splendid churches embellished the most extravagant manner are erected on popular avenues. The worshippers array themselves in costly and fashionable attires. Alam nyo, nakakapagtaka na yung mga preachers, no? Ngayon, lalo na po yung mga well-known na mga preachers, mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay namumuhay ng marangya. Ito po ay salungat sa buhay po ni Jesus Christ na napakasimple po mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ang dahilan, no? Ito po ang dahilan ng corruption, mga kaibigan, within the church kasi na-control na po by money. Especially by those members na kung saan sila po yung may malaking binibigay sa loob po ng church na halos yung kanila pong kagustuhan, yun na lang po ang nasusunod, mga kaibigan, mga kapatid. A high salary is paid for a talented minister to entertain and attract people. His sermons must not touch popular scenes, but be made smooth and pleasing for fashionable ears. Thus, fashionable sinners are enrolled in the church records, and fashionable sins are concealed under the pretense of godliness. Ito po yung nakakalungkot, mga kaibigan, mga kapatid, no, na nangyayari talaga hanggang sa ating panahon ngayon. May nakausap po ako na isa pong pastor, mga kaibigan, mga kapatid. Tinanong ko, bakit hindi nyo susundin itong nakasulat sa Biblia? Bakit hindi nyo susundin itong nakasulat po sa especially with the books, no, of the spirit of prophecy? Alam nyo kung ano pong sagot niya, mga kaibigan, mga kapatid? Mawawalan po kami ng trabaho. Pag sinabi po namin yung katotohanan, pag kami po ay nagbabasa at tinuturo sa mga tao ang katotohanan, magkakagulo po ang church at mawawalan po kami ng trabaho. Yan po yung nakakalungkot, mga kaibigan, mga kapatid, na mas iniisip po, no, nila yung kanila pong sarili. At sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, when faithful teachers expound the word of God, there arise men of learning, ministers professing to understand the scriptures, who denounce the sound doctrine as heresy and thus turn away inquirers after truth. Were it not the world is hopelessly intoxicated with the wine of Babylon, multitudes would be convicted and converted by plain cutting truths, the word of God. But religious faith appears so confused and discordant that the people know not what to believe. The sin of the world's impenitence lies at the door of the church. Ito pa yung nakakalungkot, mga kaibigan, mga kapatid, na habang yung mga faithful po ng mga messengers ng Panginoon ay nagsasabi po patungkol sa katotohanan, nandyan po yung mga ginagawa na pong business ang church, mga kaibigan, mga kapatid, na kanila pong pinipigilan ang mga tao na makinig po sa katotohanan. Nakakalungkot po yun, mga kaibigan. Kaya po, huwag talaga tayong magtiwala ng kahit na sino hanggat hindi po tayo mismo ang nakapagbasa sa Biblia, mga kaibigan. Huwag po nating ipagkatiwala yung ating sarili, no, sa mga pastors or sa mga preachers, mga kaibigan,
nasusunod lang po tayo ng kanilang sinasabi kahit hindi po natin yun nabasa. Hindi po. Hindi po sila makakapagligtas sa atin kung tayo po ay nadisgrasya sa impyerno, mga kaibigan. Wala po silang maibigay na kaligtasan po sa atin. We have to remain and to investigate the truth ourselves, mga kaibigan. Last po na babasahin po natin sa gabing ito, mga kaibigan, sabi po dito, notwithstanding the spiritual darkness and alienation from God that exist in the churches which constitute Babylon, the great body of Christ's true followers are still to be found in their communion. Ito po, mga kaibigan, sa kabila po ng kadiliman ngayon na umiiral sa mga fallen churches, nandyan pa po yung mga members na ignorante po sila, sincere po sila, na at hindi po nila alam na hindi na pala tama yung tinuturo, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, yung mensahe po ng Panginoon, there are many of those who have never seen the special truth for this time. Not a few are dissatisfied with the present condition, are longing for clearer light, and they look in vain for the image of Christ in the church which they are connected. As these bodies depart farther and farther from the truth, and ally themselves more closely with the world, the difference between the two classes will widen, and it will finally result in separation. The time will come when those who love God supremely can no longer remain in connection with such as lovers of pleasure more than lovers of God, having form of godliness but denying the power thereof. So yun po yung mga kaibigan, mga kapatid. Kung tayo po ay sincere sa katotohanan na atin pong hinahawakan sa ngayon, makikilala at makikilala po natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung sino ang nagsasalita ng katotohanan. At makikilala po natin, mga kapatid, kung ano po yung katotohanan. And we have this freedom. May freedom po tayo ngayon, mga kaibigan, na magsaliksik. No? Mura lang po yung Bible. No? Mas mura pa po yun sa cellphone. Pwede po nating mabili. No? Bili po tayo. Magbasa po tayo hanggang pwede pa po. Darating po yung time na i-confiscate na po yan, mga kaibigan, mga kapatid. Darating po yung time na wala na po tayong kalayaan na magsalita. Wala na po tayong kalayaan na mag-aral sa salita po ng Panginoon, mga kaibigan. Kaya habang meron pa po, no, atin po itong gagamitin at atin pong i-enjoy, mga kaibigan, mga kapatid, habang hindi pa po tayo pinagbabawalan. May the Lord bless us, mga kapatid, na sana po ay hindi po tayo magaya dito po sa mga churches, dito po sa mga individuals na sa halip po na tanggapin ang katotohanan ay kanila pong inusig, kanila pong ginawan ng karahasan ang lahat ng tumanggap po sa katotohanan. Wala po yan sa bayan ng Panginoon, mga kapatid, yung magiging marahas po tayo para po sa lahat ng mga susunod. Yung gumagawa lang ng katotohanan, bakit mo naman sasaktan? Bakit mo naman gawan ng masama? Sumunod lang yon sa katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi po ganon yung bayan po ng Panginoon. Kung meron man pong espiritu na ganon na galit sa katotohanan at galit sa sumusunod sa katotohanan, mga kaibigan, hindi po yon espiritu ng Panginoon. Kaya sana po, no, ay pagpalain po tayo ng Panginoon at maingatan po tayo na hindi po tayo malinlang ng kaaway. Bago po tayo magtatapos, mga kaibigan, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa iyo pong habag na binigyan niyo po kami nitong katotohanan upang kami po ay hindi malinlang ng kaaway. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na habang may panahon pa ay magkaroon kami ng kasigasigan na mag-aral ng iyong mga salita, na malaman ang katotohanan at ito po ay maging kabahagi ng aming paninindigan. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at tulungan niyo kaming maihanda sa pagparito po ng aming Panginoon na si Jesus Christ. Tulungan niyo po kami, Ama, na ang bawat isa ay magkaroon po ng pagkakataon na matanggap ang katotohanan at maging handa sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan kami nagkasala laban po sa inyo. Ingatan niyo po kami sa gabing ito, kasama po ang aming viewers at kanila pong pamilya, na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Itong lahat po, Panginoon, ay aming dinadalangin
inaasahan naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. Nais ko pong batiin si Brother Jesse Tubog, Brother Ivan Ray Melievo, Sister Sweet Navides Ortega, ganoon din po kay Brother Marlon Alcaraz Urcales, at ganoon din po kay Gliceria Rillermo, sa aking mahal na ina Julie Gustilo Wanse, at kay Brother Joshua Perpose Rivera, at ganoon din po sa aking auntie Jerilyn Santosidad, at ganoon din po sa aking mahal na biyanan Elmaroa Ortega, Brother Gerson Hinel, sa akin pong dating classmate Ma'am Hazel May Quizon, sa aking mahal na asawa Gladys Joy Wanse, at sa kay Brother Gisrael Bachicha, kay Ma'am Gonzales RTG, ganoon din po kay Sister Glorina Udvina, si Rems Pantilanan Sereno, kay Pastor Gerson Galicia, ganon din po kay Sister Millie Bacayo, kay Ma'am Rosabella Indumbingo, kay Sister Jim Lawrence Simina, kay Ma'am Rosel Namananap, Sister Rose Maso Cortez, Brother Jacob Segovia, Inday Nicor Albeso, ganon din po kay Sernio Ria Cabrera, at kay Granny Eunice Rodica. Marami pong salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. No? Magkita-kita po tayo sa susunod ng pagkakataon bukas, no? Kung luluubin po ng Panginoon, kita-kita po tayo sa pagpatuloy ng ating pag-aaral ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon, at good night po sa ating lahat, at may God bless us all. Amen.